ba na ang kasaysayan ng pagkain sa Pilipinas ay nagmula pa noong sinaunang panahon? Ang ating mga ninuno ay pangunahing nabubuhay sa pangangaso, pangingisda at pagsasaka. Ang kanilang pagkain ay karaniwang binubuo ng isda, karne ng hayop, gulay at prutas. Simple lang ang kanilang pagluluto gamit ang mga natural na pampalasa tulad ng asin, luya at bawang. Ngunit nang dumating ang iba't ibang mananakop at mangangalakal, nadagdagan at mas naging makulay ang ating lutuin. Ang mga Malay at Indones, sila ang nagdala ng unang impluwensya sa ating pagkain. Ang mga paraan ng pagluluto tulad ng pag-ihaw at pagpapaksiw, pati na rin ang paggamit ng mga pampalasa ay mula sa kanila. Ang mga Tsino naman ay malaki ang naging kontribusyon ng mga Tsino sa ating pagkain. Sila ang nagpakilala ng mga pansit, lumpia, siopaw at siomay. Pati na rin ang mga paraan ng pag-asin at pag-ferment ng pagkain. Nang dumating ang mga Kastila, nagdala sila ng maraming pagbabago. Ang mga putahe tulad ng adobo, mechado, menudo at leche flan ay galing sa kanila. At syempre ang lechon na naging bahagi na ng ating mga malalaking pagdiriwang. Pagkatapos ng mga Kastila, dumating naman ang mga Amerikano. Ipinakilala nila ang mga pagkaing kanluranin tulad ng hamburger, fried chicken at hotdog. Sa Pilipinas, hindi mawawala ang masasarap na pagkain sa bawat pagdiriwang. Tuwing Pasko, meron tayong Noche Buena na kadalasang binubuo ng hamon, queso de bola at iba't ibang mga matatamis na panghimagas. Sa mga pista, tampok ang iba't ibang putahe mula sa bawat rehiyon na talaga namang kaabang-abang tikman. Kaya naman masasabi natin na ang pagkain sa Pilipinas ay hindi lamang basta pagkain. Ito ay bahagi ng ating kultura at kasaysayan. Bawat kagat ay puno ng kwento at tradisyon na nagmula pa sa ating mga ninuno at mga dayuhang nagdala ng iba't ibang impluensya. So hanggang dito na lamang tayo, kaibigan. Maraming salamat sa iyong oras at panonood. At sana ay may natutunan kayo sa ating video. Hanggang sa susunod nating video. Paalam!